Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, Good morning, Mama Telma. Morning, Uncle Arnel Valeriano, Bang Cristi Buena Vista, Bang Telma Harapang Tonya Nilao. Good morning po. Salamat sa Diyos. Uwihin po siya. Maraming salamat po sa Kanya, sa Kanyang kabutihan sa atin na wala pong pagdududa. Salamat sa Diyos. Meredith Paningas, good morning. Ate Merly, good morning kayo dyan. Magandang oras po sa inyo. Kasi na Jessie Regasa, Jenny, Manandora, good morning. Mark Christopher Lumabaw Bayamos, maraming salamat. Los Biminda Ferson Gonzales, magandang umaga ate. Sa lahat po ng mga nanonood dyan, mag-comment po kayo kahit location nyo lang po para at least ma-acknowledge po namin kayo. Yes, Ma'am Carlita Bartolome, good morning. Okay, isa pa pong awitin mga kape. Galing po sa ating kabarangay. Yan po sa Sunderland, England. Lumalapit. Good morning Maricen Balmilero. Magandang umaga sa iyo. Magabigat mo kapatid. Yes, thank you very much Ma'am Carlita. God bless you. Magtatapat sa iyo. Ma'am Imelda Marcos Bacuyo. Diyos ka ng buhay ko. Salamat kasi na Jenny Aragasa. Good morning mga kape and keep safe always. Salamat po. Manong Rizalito Lopez, good morning. And of course kay Ma'am Flores. Kay Auntie Elena Valeriano, good morning. Magtatapat sa iyo, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Good morning Sir Mina Pascual. Kay siyempre kay Larry na rin, Pascual family, Gonzales family. Maraming salamat. Good morning Lopez family, Nagasa family, Baguyo, and Marcos family. Matamis na ngalan mo, Sunod family, Balmilero, Christy Benavista, good morning Pastor, Mr. Marcel and the whole family. Good morning everyone. God bless po. Maraming salamat from Ma'am Christy Benavista. Yan po, salamat po. Sambit nitong labi
labi. Castro Dalisa Asuncion, maraming salamat. Matamis ng ngalan mo. Please have patience with me. Jesus, Diyos Tatapusin ko po ka ating ng project buhay ngayon. ko. Maraming salamat. Lumalapit ako. Yes, buenos dias. Magpupuri sa'yo. Mambel Guillermo, dito po Nais sa Spain. kong madama ang presensya Yes, good mo. morning Mark Hill, Calano. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Kumusta po tayo mga kape? Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Amen. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Maraming salamat Sir Edgar Alonso dyan po sa Sunderland, England. Umawit po ng awiting Naririto Ako. Maraming salamat po. And bago po tayo dumako sa ating pong panalangin mga kakape, purihin ang Diyos, purihin ang kanyang pong kabutihan, at binigyan niya tayo ng pagkakataong muli para makapaglingkod sa Kanya ngayong araw na ito, Sabado, April 17, 2021. Ang oras po natin ay 5:39 at ang oras po natin ay binibigay sa atin ng Alkaline Vitamin C. Ayan, Alkaline Vitamin C, maganda. Ito po ay safe na inumin. Hindi po to synthetic, hindi po synthetic. Ito po ay alkaline, normal lang po ito. I mean natural. Kahit walang laman ng tiyan, pwede nating inumin. Anyway, good morning po sa ating lahat. Manang Linda Gawat, of course kay Alberto Cañete Jr., kung nandiyan ka na. Junver Yasanya, kumusta ka na, brother Junver? Yes, maraming salamat. Castro Dalisa Asuncion. Anyway, gusto ko lang pong i-update kayo mga kakape sa mga nangyari po sa Ilocos Norte when it comes to COVID cases. If you are not yet updated, 5 hours ago from the provincial government of Ilocos Norte page, 5 hours ago, they posted new 10 recoveries. Ayan. Ilocos Norte has recorded 10 new recoveries yesterday. That was April 16. And we have a total of 287 active cases. 287. And sadly, kahapon din po at 6 o'clock, 6 hours ago,
Ilocos Norte recorded 29 new cases. Hindi ko po binasa kahapon yung mga lugar kung saan yung mga nag-positive kahapon. Pero ngayon, nababasahin ko po rin sa inyo ang 29 new cases na ito. Okay, from San Bartolome, Barangay 4, San Bartolome, San Nicolas, isang government employee. Isang taga Barangay 21, San Agustin, San Nicolas, 9 years old. 9. 6 years old from Barangay 17, Tabug, Batak City. 57 years old from Barangay 13A, Arosip, Badok. Isang 26 years old, Barangay 34B, Gabo Norte, Lawag City. Isa pong bank teller. Ingat kayo dyan mga taga Gabo. Barangay 34B, Gabo Norte, Lawag City. Isa pong bank teller. Barangay 49B, Raraburan, Lawag City. Isang bata, 7 years old. Taga Barangay 50, Butong, Lawag City. Isang driver. Barangay 11, Salta Balbina, Lawag City. Another from Barangay 50, Butong, Lawag City. Isang apor, isang driver. Barangay 14, Santo Tomas, Lawag City. Nako, puro Lawag City na yata to. Barangay 1, San Roque, Bintar. Another one from Barangay 1, San Roque, Bintar. Barangay 22, Manarang, Bintar. Barangay 14, Esther, Bintar. Galing po ng Malate, Manila. Barangay Tagtabagan, Banna. Barangay Tagtabagan, Banna, 1 year old. Kawawa naman to. Dalawa na po silang taga doon. Pangatlo na to, Tagtabagan, Banna. Pangatlo, pang-apat, isa pang 1 year old. Pang-lima, pang-anim, pang-pito. Pito po, nataga doon po sa Tagtabagan, Banna. Kasama na ang 81 years old na matandang babae. Isa pang taga Barangay 51B ng Alisan, Lawag City. And from 32B, La Paz, Lawag City. And another from 51B ng Alisan. Ayan po, Santa Balbina, Lawag City, Barangay 11. Taga Barong, Dingras, Barangay Barong, Dingras. Another one from Barong, Dingras. Pangatlo, isang construction worker from Barong, Dingras. And from Medina, Dingras. Ayan po. Ayan po ang mga bagong 29 na naitala sa Ilocos Norte page po. Kaya legit po ito. Ingat-ingat po tayo mga kakape. Kahit saan tayo pupunta, kailangan po nating i-practice yung ating pong hygiene. I mean, yung paglilinis po ng ating pong mga kamay. I mean, yung ating pong pagsasanitize. Huwag po natin kalilimutan yun, maggumamit ng alcohol. Every time that you use something like ball pen in public, pag nagsusulat po kayo, huwag po natin kalilimutang mag-sanitize po o mag-alcohol ng ating mga kamay. And of course, wearing face mask is a must. And face shield if necessary. Opo, kung mag-isa lang po kayo sa labas ng bakuran nyo, pwede nyo ibaba yung face mask nyo para makalanghap naman po tayo ng hangin maayos. Pero pag nasa mga lugar po tayo and where meron po tayong mga contacts, I mean, meron po tayo, nandun po tayo sa mga public areas, kailangan po natin panatilihing naka-face mask. Kahit mahirap po, gawin po natin para makatulong po tayo sa ating sarili, as well as makatulong na rin po tayo sa ating pamilya. Ayan po, so before we will pray, pakinggan muna natin ang awiting ito.
taos-pusong pasasalamat. Kailangan pa rin ba magpasalamat kahit gano'n ang sitwasyon? Opo. Dahil po napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Taos-pusong pasasalamat. At sandali lang po, mayroon lang pong gagawin. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dami kong buhay puno ng pusa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko Yes, good morning po, Ma'am Pilipinas Andrada, Ma'am Jenny, dyan po sa Dubai. PJ Alonso Juan, magandang umaga po sa inyo. Junior, Edward Holy Week, maraming salamat, Pres. Good morning. Vernon Domingo, maraming salamat po. Sa lahat ng mga may birthdays ngayon, happy birthday po sa inyo. And to those who will celebrate the anniversaries, happy anniversary. Okay? Belated happy birthday to Mateo Asuncion, dyan po sa Mangato and Cavite. Julius Madriaga Asuncion. Yan. Julius Madriaga Asuncion, good morning. Yes, Ma'am Jen Aljen, magandang umaga po. Kevin James Marcos Luis dyan sa Canada, magandang hapon sa iyo. Thank you very much for joining us live, Brother Kevin. Salamat po. Na aking natamo. O nga pala, yung Kevin James. Yes. Congratulations sa bago mong auto. Kita ko yung picture. Ang ganda. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Ayan po, salamat po Diyos. Taos pusong pasasalamat. Ayan po. Kaya huwag po tayong magsawa na magpasalamat sa Diyos, mga kakape. Dahil po sa biyaya ng Diyos, kaya tayo buhay ngayon. And there is always a reason kung bakit tayo buhay ngayon. We got to do the will of God. Siguraduhin po natin ang ating mga ginagawa ay naayon po sa kalooban ng Diyos, na hindi po tayo nanlalamang ng kapwa, because we are doing everything
that we can in order for us to be a blessing to others, especially in showing and in sharing the love of God sa ating pong kapwa. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, for your love. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa. We thank you for the life. We thank you for this privilege to be together, learning from your word. Nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa sa oras na ito. Kung ano naman po ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, mga nangailangan po ng tulong, kalakasan, encouragement, comfort, protection, guidance. Even those who are having a struggle in where they can get or sa kanilang pong mga resources, kung saan sila kukuha ng kanilang pong pantustos sa kanilang pong pang-araw-araw na buhay. I do pray that you may please provide for them. Sa mga jobless, that you may please give them work that they can find ng isang magandang trabaho para sa kanila, and where they can have time to serve you, to worship you. Maraming salamat po, Panginoon, for the strength, for the good health. Kaya sa oras na to, Panginoon, I do pray that you will please bless each every one of us, mga nakikinig, mga nanonood, that you may please, Lord, listen to their prayers also. Yes, Lord, maraming salamat at nilapit ko namin sa inyo ang mga kaibigan, mga minamahal, na meron po mga karamdaman sa oras na to na nangailangan po ng lunas and even complete recovery. Nilapit po namin sa inyo si Sir Nemesio Alipio Jr., Sir Alcaraz, Ma'am Evangeline Bendia, kay Janelle Sharp. Please continue to work in her life. And please, Lord, heal them. Kay Natalie Cheng, Manu Rafael Argasa, Geraldine Manuel, Trinidad Cabigon, Sir Benz at Papara Carla, Grave Karame, Manong Ilyong Asunsyon, even Lord, kay Man Arene Laborte, Manang Elizabeth Cirilo, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, Chiki Alonso, LD Alonso. And we pray also, Lord, for Grammy Karame, that you may please heal her completely. And to those who are having mild headache, sa mga sipon, ubo, I do pray, Lord, that you may please heal us, Lord. Maraming salamat. We thank you, Lord, for this time. At nilapit din po namin sa inyo ang kalagayan po ng Ma'am Telma, harapan po ng Dilaw. Opo, Panginoon. And of course, kay Christine, sa kanyang pong hinaharap ngayon na pagsubok sa buhay, that you may please strengthen her and even the whole family. Please provide their needs. Sa anak po ni Cash Flordalisa Asunsyon, sa kanyang pong problema, family problem, that it will be settled. And please, Lord, help him also to move on
Maraming salamat po. Ang mga taga DILG, I do pray for Sir Bernard Abad and of course his sisters and mother, that you please protect them also and bless them with good health, and of course Lord, all of us. Maraming salamat po sa mga trabaho, that you may please strengthen them, please protect them. Sa mga may businesses, please Lord, give them wisdom that they may run their business glorifying your name. Sa mga nagta-travel, please protect them also, mga drivers, mga frontliners, and of course Lord, sa mga apos, sa aming pong mga nasa autoridad, ang aming pong governor, ang aming mayor, ang aming pong punong barangays, mga barangay official, and all of us, we thank you very much, Lord. Help us today, Lord. We thank you very much for your love. Bless us, O Lord. Bless all the listeners. Give us understanding as we learn and talk about your word. We thank you very much, Lord. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen. Sinusumpong na naman po ang inyong lingkod. Pasensya na po kayo. And I need to fix myself first before I will teach you and we will go to our devotion. Kaya ating po munang pakinggan ito, mga kakape. Pasensya na po kayo, ha. And I promise we will do it very quickly. I have found a friend in Jesus. He's Sandali lang po. everything to me. He's the fairest cloud and thousand to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows gone. Yes, good morning, He's my strong and Ma'am Robelyn Alonso, and of course John Larry. Maraming salamat. Terry Patinga, maraming salamat. Neri Aliano Malaki, happy birthday sa'yo. Sorry Boy Bagay Dalere, maraming salamat. And of course kay Manang Madeline Arinon, Manong Willie Arinon, magandang umaga sa inyo. The bright and morning star, He's the fairest of 10,000 to my soul. And we would like to congratulate also the newlywed yesterday kay Lisette at saka kay DJ Asuncion. Kami po ay bumabati sa inyo ng happy wedding. Okay? Happy togetherness. Ano bang right word doon? So BJ at saka ang ating pong minamahal na nag-decide o nagdesisyon na makasama ang aming pong kapag-anak. God bless you both. And of course to your family. And happy birthday din sa apo ni Manang Mirna Munoz. Yan, happy birthday. Yes, di ba Sister Neri, kahapon yung date dito. And if today ang birthday mo dyan, okay, siyempre happy birthday sa'yo. Happy birthday. God bless you, Sister Neri. Ayan po, the lily of the valley. Okay, sa mga teachers dyan, God bless you. Maraming salamat sa inyong pasensya at sa inyong hard work. Ayan. Maraming salamat po mga teachers. And of course, sa mga nagbumodule dyan, mga nag-online na classes. Siyempre, Sabado ngayon, break muna kayo. Mag-relax din. Mag-exercise kung may time.
Dahil po sa pandemya, mga kakape, ako maraming mga tumaba. Mahirap pong gumalaw. Kaya mag-exercise po pag may time para hindi po bababa ang ating pong resistensya. Ang ating pong yes, yan po yung panlaban po natin laban sa mga hindi po magandang mga sakit. Mga sakit, okay? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napakahalaga. Siyempre, dahil po ito salita ng Diyos. And the series that we have learned the past days ay patungkol po sa kung gaano po natin kamahal ang Diyos, kung sapat na ba ang pagmamahal na binibigay natin sa Diyos, o ang mga ginagawa ba natin ay naaayon at ipapagpapakita ng ating paglilingkod sa Diyos na mayroong pagmamahal o pag-ibig. Now, this is the lesson, and the question for all of us is this. As the caption, in our caption, sinabi dyan, mahalin ang mundo. Mamahalin natin ang mundo. What does the Bible say about it? So, if we love the Lord God, if we love the Lord God enough, we should learn to separate ourselves from the world system, from the practice of this world. Ano ibig mo sabihin, Brother Rafi? Na tatalikuran na lang natin ang mundong ito and say goodbye? Hindi naman po yung ibig sabihin. So, to separate from the world, ang ibig sabihin nito ay yung ating himayin ang mga gawain na nakikita natin dito sa mundo at huwag nating tularan, mapauso man yan o whatever na nakabibigay sa atin ng kasiyahan, at ginagawa natin ito na wala tayong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Example, yung halimbawa, yung practice po ng mundo ay yung pag may mga parties, nandyan yung cocktail parties, hindi may iwasan yon. Minsan may mga nag-inuman, social gathering nga po eh. So, bago tayo sumunod o bago natin sila tularan o samahan, pilatisin natin mabuti. Himay-himayin po natin. So, if I will do this, what will happen to me? O, di ba? Parang ganon. Yung ginagawa ba nila ay magandang tularan? Ito ba ay nakapagbibigay ng kaluguran sa aking Diyos na nagmamahal sa akin? Since sinasabi natin na minamahal natin ang Diyos, kailangan nating patunayan yon sa pamamagitan ng pag-iwas ng mga makamundong gawain. Opo. Ano bang ibig mo sabihin, Brother Rafi, when it comes to mga makamundong gawain? Bisyo. Ayan po yun. Bisyo. Mga bisyo na sinasabi natin, yung mga bisyo na nakakasira sa kalusugan at nakakasira din sa kapwa. Meaning, halimbawa, yung drugs, yung paglalasing, alam naman natin yan eh, na kahit na magkaibigan yung magkaharap na nagtutumahan, na tumutuma o nag-inuman, pag merong maririg na hindi po maganda ang pagtatanggap ng isang tao, magkakaroon ng problema yan. Kahit mag-best friend yan, mag-aaway yan. Ganoon po ang bunga o dinudulot ng bisyo. Lalo sa drugs, illegal drugs, I mean. O diba? Hindi lang po yun. Maraming mga bagay-bagay na ino-offer ng mundo in where feeling natin maganda and we are enjoying it. But sa kabila ng ating pong buhay spiritual, against po o laban doon ang mga practice na ito. So bilang mga anak ng Diyos at naniniwala sa buhay spiritual
na kailangan nating lumago para maging kagamit-gamit po tayo sa ministeryo ng Diyos na binigay sa atin, kailangan nating iwasan ang mga to. Okay? So, let's go. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang 18. Ito ang sinasabi, mga kapatid. We need to separate from the world. Be not unequally yoked together with unbelievers. Kung ating pong i-explain yan, yung yoke na sinasabi rito, sa Ilocano, singkaw o sangul. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Yung binabanggit ko noon na yung kahoy na nilalagay sa leeg ng isang baka para hilain yung kariton o ng kalesa sa kabayo, yung nilalagay nilang kahoy doon sa leeg. Anyway, it is practice. It was practiced in Israel, na kung gagamit po sila ng mga hayop sa pag-aararo, dalawa po magkatabi na hayop yung ginagamit nila. So mas malakas. Kung kabayo, 2 horsepower. Diba? Kung sa baka, di 2 cows power. Anyway, what I'm telling, or my point is this, na sinabi ng Diyos, be not unequally yoked together with unbelievers. Parang isang magsasaka na kung sila ay gagamit ng baka sa pag-aararo, okay? Pamato. Yes. Maraming salamat. Yung pamato. Yung ginagamit doon sa leeg ng isang baka para hilain yung araro. Anyway, doon po sa Israel, at mayroong mga nasyon na iba na pag sila'y nag-araro kasama ng kanilang hayop, ang ginagamit nila dalawa. So, kailangan yung gagamitin nilang hayop ay pareho ang laki, pareho ang tangkad. Para pag inilagay yung pamatok, sabayan, maganda ang hila. Hindi pwede na pagsamahin nila ang baka at sa isang kabayo. Dahil magkaiba po yung lakas, magkaiba yung speed. Hindi po maganda yung magiging outcome ng kanyang pagtatrabaho. Imbis na dire-diretso yung inaararo, baka maging nagsisway yan. Pasigsag, kumbaga. Pa-curves. Di ba? Kaya napakalaga dito, lesson dito, huwag kang makisama. Huwag kang makipagsang-ayon at makisalamuha, at huwag mong i-tolerate yung ginagawa ng ibang tao na kung saan parang okay na rin sa'yo na ang mga ginagawa nila ay laban sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, halimbawa, may nagiinuman dyan, tapos tatawagin ako. Alam naman lang ako, hindi ako nagiinom. Anyway, hindi insulto sa akin. I will not take that as an insult. But, since kaibigan ko sila, pupunta ako, pwede akong lumapit sa kanila, makipag-usap. Pero, hindi ako iinom. But anyway, sasabihin nyo sa akin, nakita ka doon, siyempre, pagtismisan ka. Na ganon. Pwede mangyari yun. Pagtitismis ako, nakita ko si Paeng, may mga kainuman doon sa kanto. O, di ba? Pwede nilang i-chismis yun eh. Pero, wala naman akong ginagawa. Okay lang naman sa akin, bali sa konsensya ko. And even my kainuman, even my group, the group where I went, na sumama, alam nila na hindi ako umiinom. And it's okay to them. Okay? So, walang problema doon. Pero yung mga nakakakita sa akin na kasama ko sila, of course, it affects. Dahil lalo na pag hindi nag-imbestiga muna yung tao, tapos tinismiss. Maapektuhan ba ako doon? Meron.
Kaya napakahalaga na kailangan nating tignan at dapat maging predictable po tayo sa tao na kahit na ganun ang nangyayari, alam nila na hindi ka nag-iinom at sumasama sa kanila. At mas maganda na rin yung umiiwas ka sa mga ganun para hindi ka rin pagtismisan. Okay? So, ang hirap, no? Anyway, that is my point. Hindi pwede na magkasama ang hindi magkaintindihan dahil magkaroon ng mas malaking gulo. And this verse is also tinuturo sa atin, yes, it teaches us about yung pag-asawa din. Pag-asawa. Na pag ikaw ay anak ng Diyos, siguraduhin mo na ang mapapangasawa mo ay anak din ng Diyos. Okay? Yung magkaintindihan kayo sa lahat. Kasi ganito yun eh. Kung gagawin po nating specific ganito. Pag halimbawa, sige, sabihin natin, gamitin natin yung salitang relihiyon. Pag ikaw ay Baptist at yung napangasawa mo ay Iglesia ni Cristo o INC, what do you think what will happen to your relationship? O, di ba? Magkasama kayo. Nag-decide kayo na magsama o ikasal. Unang problema, saan kayo ikakasal? Siyempre dahil hindi kayo magkaunawaan kung saan kayo ikakasal, magdesisyon kayo na sa huwes o sa mayor. O sige, nasolve na yon. So, walang problema sa relihiyon. Ngayon, pagdating ng bahay o bilang pagsasama, what do you think what will happen? Again, another problem. Linggo, saan sila magsasamba? Hindi naman pwedeng sa linggo, doon tayo sa kapilya ha. O sa linggo, doon naman tayo. Naku, walang patutunguhan yung ganon. Mahihirapan sila. Dahil magkaiba yung kanilang preference at saka doktrina. Laging may bangayan yan. That is my point. Okay? Example ko lang po yun ha. Para maintindihan natin yung sinasabi dito na be not unequally yoked together with unbelievers. So, huwag kang makisalamuha, huwag kang makisama sa mga taong hindi mo katulad. I mean, yung pananampalataya nila ay hindi yung katulad mo. Yung paniniwala nila ay hindi katulad mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, what I'm saying is that if you are a son or child of God, if you are a daughter of God, tinanggap mo si Yesu Cristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kailangan tayong marunong, kailangan matuto tayong umiwas, to separate, okay? Humiwalay sa mga tao na alam natin na ikakasira ng ating testimonyo. And do not join them in their sessions. I mean, halimbawa, di ba tawag nila session yung nag-inuman, may session tayo, mag-inuman tayo. May session tayo, magdadrugs tayo. Ganon. So, umiiwas tayo sa kanila. Let us learn to separate ourselves to them. Okay? Dahil ang sabi ng Diyos dito, sabi ng ating pong verse, For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Ba, anong magandang usapan doon? Banal at saka yung kalikuan o kalukuhan o kalaswaan. Hindi pwedeng magsama yon. Okay? Na ito pa, and what communion hath light with darkness? Hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim. Mahirap pong i-define yun, mahirap pong ipaliwanag yun. Yung hindi pwedeng magsama ang ilaw at saka dilim. Ito pa, sa verse 17, jump po tayo. Wherefore come out from among them. Umalis ka. Okay? Iwasan mo sila, separate, and be separate. Humiwalay ka sa kanila. Saith the Lord, and touch not the unclean thing. Huwag mong hawakan yung mga maruruming bagay. Siyempre, ang sinasabing maruruming bagay dito, yung mga bisyo. Di ba? Yung
mga hindi magandang gawain, unclean thing, and I will receive you. Pag hindi mo ginawa ito, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Pero pag ikaw, iniwasan mo sila, at nagdesisyon ka na mabuhay na may kabanalan ng naayon po sa salita ng Diyos, then God will be happy. Matutuwa po ang Diyos sa atin. Okay? Pag nang sa ganon, tayo rin po ay magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa kalooban. Okay? Yan po ang sinasabi ng Diyos. In 1 John chapter 2 verse 15, marami po tayong matutunan dito. 1 John chapter 2 verse 15, verse 16 and verse 17. Love not the world. Huwag mong mahalin o huwag mong pakaibigin ang mundo. Sandali lang. Magkakontra na mga tinuturo mo, Brother Rafi. Sabi ng Diyos, for God so loved the world. Di ba? Ang ganda. For God so loved the world. Sabi ng John 3:16. Sabi naman dito sa 1 John 2:15, love not the world. Anong pagkakaiba nun? Ang Diyos, sinabi niya na mahal na mahal niya ang mundo, ang sanlibutan. Pero, ang sabi sa 1 John 2:15, love not the world. Huwag mong mahalin ang sanlibutan. Bakit ang Diyos mahal niya ang sanlibutan tapos tayo ay pinagbabawalang mahal natin ang sanlibutan? Magkaiba po yun. John 3:16 says, for God so loved the world. The world there is that means cosmos, ethnic. Ayan po. Ibig sabihin nun, mga tao. Okay? So, ang Diyos, mahal na mahal niya ng lubusan ang mga tao. Tayo yun. And in this world, dito sa love not the world, yung mga sistema ng mundo in where dito po nangyayari yung mga bagay-bagay, yung mga practices na hindi po maka-Diyos. Okay? Yung mga gawaing makalaman. Napag-separate na po natin yan So, klaro na po sa atin. So, sabi ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. Huwag nating mahalin o pakaibigin ang mundong ito. Ang mga gawain ng mundong ito o mga kamundong gawain na alam natin na ito ay masasama at hindi naaayon sa kalooban at hindi maganda sa harapan ng Diyos. Okay? So, ito sinasabi, love not the world. Neither the things that are in the world. Kahit yung mga bagay-bagay nandito sa mundo, huwag natin pakamamahalin. Alam naman natin yan. Lahat ng bagay sa mundo. Ang sinasabi sa atin, huwag nating ilaan, huwag nating ibuhos ang ating emosyon at pagmamahal sa kanila. Malaking bahay. Lote. Kotse. Computer. Gadgets. Excuse me. Marami mga bagay-bagay. Sabihin mo at ng mga bagay na kinalulukuhan natin. In word, doon natin ibinubuhos ang ating emosyon, ang ating atensyon, at ating pagmamahal. Ito yung sinasabi ng Diyos na huwag nating pakamamahalin. Huwag nating pakamamahalin o pakaibigin ang sanlibutan, ang mga gawaing makamundo, at yung mga bagay-bagay na naririto. Yes, we can have them. Pwede tayong magkaroon ng mga gamit o mga kagamitan o mga bagay-bagay. Pero, isang warning sa ating lahat na sinasabi ng Diyos, huwag nating ibuhos doon yung ating emosyon, ang ating atensyon. Huwag nating ibuhos doon ang ating puso. Dahil, temporary lang lahat ng ito. Wala tayong madadala sa langit. Kahit na pag namatay na tayo at pababaunan pa tayo ng malaking halaga ng pera, hindi natin magagamit yan. Kaya pag ako namatay,
Huwag nyo nang isiping magbigay pa sa akin ng baong malaking pera. Hindi ko po kailangan yon. Mas kailangan ng pamilya ko yon. Ibigay doon na sa pamilya ko. Di ba? Maging practical. Okay? Dahil wala naman tayong madadala sa langit eh. That's why it says here, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, kung merong tao, kung ikaw at ako, mahal natin at pakaibigin natin ang sanlibutan ito. The love of the Father is not in Him. Wala daw sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay nakatuon sa tao. Nakatuon sa ating lahat. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang biyaya at awa sa atin para sa ating kaligtasan. So, ang gusto din ng Diyos, bilang nagmamahal sa Kanya, hayaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay magtrabaho sa ating buhay at ito ang ating may papadama sa kapwa dahil ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Now, ang sinasabi po rito, ano ba ang nasa mundo ito? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Maliwanag po yun ang sinabi na lahat ng nasa mundong ito ay yung lust of the flesh, derep itilasag, yung kagustuhan, yung layaw ng laman, okay, yung layaw ng mata, at saka yung pagpapaimbabaw o yung pride of life. Ito ay hindi sa Ama at ito ay hindi sa Diyos, but ang mga ito ay sa sanlibutan o sa mundong ito. So ano ang nasa mundong ito? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. See? Napakaliwanag na sinasabi doon. Yung mga ginagawa nating prioridad sa buhay na gusto nating makolek o magkaroon sa buhay na ito, hindi po masama yan. You can have houses, you can have cars, you can have all the gadgets that you needed, that you want to. Pero sinasabi lang Diyos dito, huwag natin i-focus doon yung ating pag-ibig. Dahil lahat ng ito, sinasabi niya, temporary lang to. Wala tayong madadala. Dahil sinabi ng Biblia, ako ay isinilang na hubot-hubad at ako rin ay alis ng hubot-hubad. Ano ibig sabihin nun? Wala tayong dinala dito sa lupa, wala rin tayong dadalhin galing sa lupa. Wala tayong madadala. At ang maganda po nito, pwede tayong magkaroon ng mga ito, pero ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-focus dyan. Bagkos ang sabi rito, but he that doeth the will of God abideth forever. Ito yung mga hindi nawawala, pang walang hanggan, yung mga bagay-bagay na nagagawa natin na kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa Matthew, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, na kung saan merong mga anay at kalawang na naninira. Bagkos, mag-ipon tayo ng kayamanan natin doon sa langit, na kung saan walang anay, walang magnanakaw, walang kalawang. Ito yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Okay? Now, bago tayo magsara o magtapos, alam ko, nag-gets na natin ang ibig sabihin ng ating pong lesson na we need to separate from the world. We need not to focus. We need, huwag tayong mag-focus sa mga makamundong, sa mga material na bagay-bagay. But hindi niya sinabi hindi dapat magkaroon ito. Pero umiiwas din tayo sa mga gawaing hindi po tama. Umiiwas sa bisyo.
Pag bisyo pag-uusapan, marami po tayong makikwento dyan. Alam niyo ba na mas marami namamatay sa disgrasya dahil sa pag-inom ng alak kaysa namamatay sa COVID? O, di ba? Di ba? Now, ito. Dito sa verse 16, pasensya na kayo kasi kinakapos ang aking pong hangin dahil po may sipon ako. Alam ng mga viewers natin na matagal na meron akong sakit na ganito pag sinumpong. Pasensya na po ngayon ito. Sa verse 16 ng John chapter 2, gagawin natin itong mabilis. Ang sabi, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Alam niyo ba na ang mga gawaing ito ay paborito ng dyablo sa panukso sa bawat isa. Sandali lang. Titignan ko lang yung Tagalog ng lust of the eyes, lust of the flesh. Sandali lang po Bibilisan ko lang po saglit. Sa 1 John tayo. Okay, 1 John chapter 2. Anong verse yun? Verse 16. Sandali lang po Verse 16. Anong sinasabi ng Tagalog? Ito. Umpisahan ko sa 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay walas sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Verse 16, sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan ang masamang pitah ng laman. Pitah ng laman. Mas hindi yata maintindihan yun. Pitah ng laman. Pitah ng laman at ang masamang pitah ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Pride of life. Okay? Pita ng laman, yung lust of the flesh, masamang pita ng mata, lust of the eyes, at ang kapalaluan sa buhay, that is pride of life, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay? Now, ano ang gusto kong punto dito? One of the effective temptation of the devil ay ito, the lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ginamit niya ito kay Adan, ginamit niya ito kay David, ginamit niya ito kay Solomon, ginamit niya ito kay Jesus. Can you imagine that? Because Satan discovered that these three are so effective in tempting people, then trinay niya kay Jesus. But he never got a positive result. He never won. Hindi siya nanalo sa Panginoong Jesus. And praise God for that. At yun ang pagpapakita na we can have victory kung tayo po ay laging nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So tandaan po natin yan. Huwag po natin i-focus ang ating puso at isipan sa mga makamundong material o bagay at sa mga bisyo na kung saan ito ay nagbibigay lang ng kaguluhan at malaking problema sa ating buhay kasama ng ating pamilya. So mga kakape, napakaganda po ng ating pinag-usapan. Pero pasensya na po kayo dahil kinakapos ako ng hininga, kaya ganito yung aking pagsasalita. Kontrolado. Ayan po. Maraming salamat. At sana meron po tayong natutunan dito ngayon na kung saan umiwas po tayo
sa mga taong alam natin ikakasira ng ating testimonyo. But because we will look for the things that are eternal, yung mga bagay-bagay na maging kaaya-aya dahil po ginagawa po natin at hinahanap po natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. So take note of this: lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Meron po tayong matutunang malaki dyan. Siguro bukas papasadahan natin yan. Kaya huwag kayong magsawa sa pakinig ng salita ng Diyos, because sa salita ng Diyos dito po tayo nagkakaroon ng lakas sa ating pong buhay spiritual, at natutunan po ang katotohanan gustong ipahatid sa atin ng kanyang po salita ng Diyos. Maraming salamat. Tayo pa manalangin. Dakilan namin Diyos, please give us that strength to separate from the world, from the practices of this world, the practices that are not pleasing in thy sight. Please, Lord, give us that strength and that courage to say no to the temptations of Satan, the lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. And please, Lord, help us to focus on loving you and serving you, because we know that by doing those will give us eternal rewards, and we can lay up treasures in heaven. We thank you very much, Lord, for this time. Please bless each every one of us. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, bless them, Lord. If they have problems, they are in trouble, please, Lord, help them, deliver them. Maraming salamat po. We trust in you, Lord. We thank you very much, Lord, for this time. Please bless us as we go to our daily task. Sa mga magtatrabaho, protect them. Magtatravel, please protect them. Mga nagbi-business, Lord, please use them mightily, that they may be blessing, of course, to their employers and to all the people in whom meron po kami mga acquaintances o mga meetups. Maraming salamat po. Bless us all. Please forgive us for the sins that we have done, and please bless those who will celebrate the birthdays today. Maraming salamat po. We thank you very much in Jesus Christ's name. Amen and amen. Ayan po. Pasensya na po kayo. Sinumpo na naman po si Paeng. Happy birthday sa mga birthday celebrants. Beware of seducers. Live in Christ. Amen. Ayan po. Yan po ang dito, compliment ni Ma'am Emerita Baptista Corpus. Beware of seducers. Nandiyan na natin yun. Ingat tayo sa mga magagaling manuksok. Thank you very much, Ma'am Emerita. Grow spiritually, 2 Peter 2. Okay? 2 Peter chapter 3, verse 17 to 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you very much, Ma'am Emerita. Okay, babasahin ko lang po ang mga pangalan ng mga birthday. Happy birthday po kay Sir Ferdinand Domingo, ang anak po ng dating Vice Mayor Domingo. Ayan po. Sapatos Eddie Sapatos Domingo. So, happy birthday Sir Ferdinand Domingo. Chris Rick Ricardos, Rose Jane Baruga, Avril Jade Bakugay Ikalia, Darlene Sibayan, happy birthday. Maraming salamat. Thank you very much, Cynthia Maricel Frando Arellano. God bless you po. Thank you very much, Ma'am Emerita Baptista Corpus. Princess Lagua Marcos, salamat. Neri Liano Malaki, maraming salamat. Nenita Hernando na Ibagal daw dito Hawaii. Sir Marcelino Pablo Gutierrez, Brother Lino, maraming salamat. Ishan, okay, huwag natin kalimutan mga taga Hawaii.
sa Lunes, dyan po sa inyo, 4 to 6. Please listen to KKNE 940 kHz AM station, Pinoy Power Radio. Ayan po, dyan po sa Hawaii, sa Honolulu. Please listen to 940 kHz KKNE every Monday 4 to 6 p.m. Christ is the Answer, hosted by Brother Marcelino Pablo Gutierrez. At nakakasama po ang inyong lingkod na nagiging broadcaster, preacher po doon sa programa ni Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Maraming salamat, Brother Marcelino, for the privilege. God bless you more. Manang Mercy Ragasa, Manong Junson, thank you very much. Neil, and of course kay Neslin. Ayan po, maraming salamat po sa lahat. Auntie Marilyn Rack Alonso, thank you very much. Auntie Ma'am Joanne Raynon, thank you very much. Teacher, God bless you. Precious Nicolas, thank you very much. David Asociación Maningas Jr., David, salamat. Kay Rosalie, patuloy lang po tayo. Huwag po tayong magsawa. Continuan, Adja. Ayan, maraming salamat. Manang Mirna Munoz, good morning. Pagrita Bukok, Cons, happy birthday to Jeriel Faith Gaur. Thank you very much. Yes, greet natin yan kanina pero hindi natin alam yung pangalan. So kay Jeriel Faith Gaur, happy birthday sa'yo. Second birthday. God bless you and God bless your parents as well as your grandparents. Ayan. Evelyn Rafael Argasa, salamat. Please always pray for Rafael Argasa. Mary Joy Sabulog Benoro, maraming salamat. Manang Joy, kumpadre Mamerts Tomas and kumadre Edna Tomas. Clifford Balisakan, maraming salamat. Bongbong Salvador, thank you very much sir. Sir Bongbong. Ayan po, so kompleto na po. Ayan, pwede na tayong magpaalam. Pasensya na po kung hindi ko kayo nag-greet Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, God bless you all, mga kakape. Okay, thank you very much, Brother Marcelino. Yes, I will call you later after this. Pero pa ba? Ayan. Si Mary Ashley Pascual Katindoy, maraming salamat. Sir Mina Pascual. Ma'am Emerita Baptista Corpus, you're welcome po. Tapos na naman ang maganda pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan nyo po, Pastor. Thank you so much po. God bless us all. Yes, thank you very much. And please pray also sa inyo pong lingkod dahil po sinusumbong na naman po ako ng aking problema. Aking pong sinusitis ba tawag dito. Anyway, maraming salamat. Time now para late na po tayo. Lumagpas na po tayo sa oras. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Robbie Sigarot Paeng. Laging nagsasabi sa inyo sa lahat po ng sitwasyon sa buhay, mapa negatibo o positibo, huwag po natin kalimutan, unahin po natin ang Diyos. Amen? God first. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Okay? Yes, good morning, Adalberto Cañete Junior, maraming salamat. Pray for our family, pray for our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha, and I love you.